Kapatid, at magpapatuloy po tayo dito po sa pag-aaral natin ng 2nd Chronicles, at nandito na po tayo sa chapter 14 verse 9. At last week ay pinag-aralan po natin yung buhay nitong si Asa, si Haring Asa, At nakita po natin yung sikreto kung papaano po maging isang mabuting tagapanguna or mabuting leader. May pumutok na naman. Mabuting tagapanguna or mabuting leader na kinalulugdan, 'di ba, ng Panginoon. Yun yung pinaka-importante yung buhay, 'di ba, na kinalulugdan ng Panginoon. At nakita po natin ito sa buhay po nitong si Asa na sabi dito, 'di ba, na ginawa niya kasi kung ano yung mabuti. A good leader will always do kung ano po yung mabuti. Hindi siya nakikipag-compromise, hindi siya nababayaran, diba? Hindi siya gumagawa para sa kapurihan, 'di ba, ng kanyang pangalan, kundi ginagawa niya yung lahat ng mabuti, at sabi dito kalugod-lugod sa paningin ni Yahweh. Si Yahweh kasi yung tumitingin, 'di ba, sa lahat ng ginagawa ng tao, kung ito ba ay kalugod-lugod, 'di ba, sa kanya. So si Asa, nakita po natin, itong si Haring Asa ay nakita po natin na naging kalugod. May pumuputok talaga. Naging kalugod-lugod siya sa Panginoon. At laging naririnig po ba ninyo, mga kapatid, yung pumuputok? O lang yon, guni-guni ko. Yon, ipinagiba niya, sabi dito, yung mga altar, tapos inutos niya, 'di ba, sa mga tao na sumunod doon sa kagustuhan. Sa ang dami nating nakita, 'di ba, ng mga gandang characteristics kung papaano po maging leader. Kanina naisip ko lang na kasi nung mga bata kami, kapag pumupunta po kami sa bukid, meron kaming mga specific na mga dinadaanan, yung alam mo yun, yung isang tao lang yung pwedeng dumaan, di ba, yung mga ganon. Pag may mga makakasalubong ay kailangan yung parang sa Ilocano kasi, di ba, yung merong instances ganon, yung sa pilapil ba ang tawag doon, kasi yung pilapil yata ay malaki, yung maliit lang yung sa mga sakahan, di ba, isahan lang yung pwedeng tumawid doon. So ang isang tagapanguna, pwede nating sabihin na hindi ka naman leader, may mga ganon. Pero ang meaning kasi ng leader is you lead, 'di ba? Nangunguna ka. So kapag ikaw ay nanguna, 'di ba, doon sa paglakad, mga ganon, sa paggawa, so you are a leader, no? Kaya nga lagi namin binabanggit noon, follow the leader, kung sino yung nauuna. At yung leader na yon, mga kapatid, na nangunguna doon sa kunyari sa paglakad, hindi siya pwedeng lingon ng lingon, or kaya hindi siya po pwedeng tingin ng tingin na lang doon sa mga nasa likod niya, 'di ba? Kasi mahuhulog siya kapag ganun po yung kanyang ginawa, 'di ba? Mahuhulog siya doon sa kung ito ay sakahan, 'di ba? Mahuhulog siya doon sa may tubig, at kapag lagi din niyang nililingon, 'di ba, yung kanyang mga kasama, hindi siya makakahakbang, 'di ba, ng
maayos at hindi magiging mabilis, 'di ba, yung kanyang paglakad. Hindi naman din siya po pwede, 'di ba, na maglakad ng patalikod para lagi na lang niyang nakikita, 'di ba, yung kanyang mga yung mga sumusunod, 'di ba, sa kanya. Pero may panahon na, 'di ba, kapag nagpapahinga, 'di ba, yung mga ganon, may mga instances na nakikipag-communicate ka, 'di ba, doon sa yung mga kasama. So once in a while siguro habang naglalakad pwede rin namang titignan, 'di ba, kung ano yung sino yung mga nasa likod, pero hindi po pwedeng lingon siya, 'di ba, ng lingon, kasi siya ay leader. Siya ay leader, siya yung nagli-lead, 'di ba, doon sa kung saan sila pupunta, 'di ba? Siya yung talagang tagasalo ng lahat, 'di ba? Kung may mga panganib doon sa harapan, ay siya mismo yung unang makakakita at siya yung magpoprotekta, 'di ba, doon sa kanyang mga nasa likuran, no? At itong si Asa, nakita po natin na siya yung nanguna, 'di ba? Siya yung nanguna sa lahat ng mga ginawa po niya, no? Yung talagang marami kasi sa mga leader sa mga kapanahunan na ito, masyadong alam mo yun, masyadong I don't know the light words. Pero ano ba yung pwedeng banggitin na light na words? Yung masyadong pakialamera sa buhay ng mga hindi ko alam kung ano yung light words, parang may ganun, may alam mo oo, may ano naman siya, 'di ba, may responsibility naman siya, 'di ba, doon sa kanyang mga doon sa mga sumusunod po sa kanya, 'di ba, magbibigay naman po siya ng care, pero hindi naman to the point na, alam mo yun, yung katulad ng kaso ni Kibuloy, 'di ba, kung nasusubaybayan po ninyo yon, yung alam mo yun, yung dinumero yung galaw, 'di ba, ng mga nandun sa loob ng kingdom, 'di ba, ni Kibuloy. Tapos kapag ikaw ay nasa kasi pinipili nila kung sino yung nasa pastoral care yung malapit dito kay Kibuloy. So pinipili nila kung sino yung mga makakapasok doon sa area na yon, sa kingdom na yon. Pero maraming restrictions. Marami silang hindi po pwedeng gawin. Hindi sila po pwedeng mag-cellphone, hindi sila po pwedeng makipag-chat, hindi sila po pwedeng makipag-boyfriend. May mga ganun na mga issue, 'di ba, sa kaso niya sa ngayon, no. So maraming mga ganun, no, ng mga leader sa kapanahunan na ito, na they are very authoritative, na alam mo yun, they are not leading but they are dragging, 'di ba, yung people na ganito yung gawin mo, yung parang sila na yung master, 'di ba, ng buhay mo. So maraming mga ganon na kahit yung paggawa mo, kunyari sa pagluluto, 'di ba, ng pinakbet na lang, no, may kanya-kanyang style, 'di ba, sa pagluluto. Pero may mga ganon na instances na yung mga leader, 'di ba, gusto nila yung paraan nila, 'di ba, yung gawin mo, yung alam mo yan, yung wala nang kalayaan kung ano yung gusto niya, kahit hindi naman biblical, parang he wants or she wants to consider himself or herself, 'di ba, na siya na yung pinaka final authority, 'di ba, sa buhay ng mga tao. At madalas sa mga ganong klase, 'di ba, ng leadership, mga kulto, 'di ba, mga cult po 'yon, no, mga karamihan, lalo na doon po sa mga pang-aabuso na ginagawa, mga false
'di ba, na leadership or false na mga false yung mga self-proclaim, 'di ba, na mga lingkod ng Diyos. Pero nakikita kasi natin 'yun sa kanilang mga ginagawa, At itong si Asa, nakita natin kung gaano siya nag-lead ng mabuti na kinalugdan ng Panginoon, 'di ba, sa bansang kanyang pinangungunahan. So dito sa verse 9, sabi dito, dumating ang panahon na nilusob sila ni Sera na isang taga Utopia. Ang hukbo nito ay umabot hanggang sa Maresa, ay binubuo ng 1,000,000 kawal at 300 karwahe. Ito yung sinasabi ko po mga kapatid, di ba, na very specific yung Bible. Pagdating sa mga bilangan, binibilang talaga nila yung mga kawal. Hindi natin alam kung paano po yung pamamaraan po nila, di ba, ng pagbilang, na hindi lang sila nag-a-assume ng, alam mo yon, ng numbers, kundi talagang may bilang kahit yung kanilang mga karwahe, 'di ba, ay talagang bilang 300, sabi dito, 'di ba, yung kanilang karwahe. So yung bansa po na ito, yung nangunguna sa lugar po na ito, malakas na hukbo, 'di ba, yung kanyang dala, sapagkat 1,000,000, 'di ba, yung kanya compared sa kanilang lulusubin, nakikita natin yung nila, yung possibility, 'di ba, of winning, kasi kahit doon sa kanilang mga karwahe madami, 'di ba, madaming bilang yung kanilang advantage. Now, sabi dito, pagdating doon, hinarap sila ng hukbo ni Asa, at ang hanay ng labanan ay ang libis ng Sefata. Isa sa mga karakter ng isang mabuting leader. Kasi ito yung tinitignan po natin dito po sa chapter 14. Ay nakita natin na yung pagharap doon sa sitwasyon, gaano man ito kalaki, diba? Sa pagharap doon sa problema o anumang sitwasyon na meron, ang nasasakupan ng leader po na ito, hindi po siya nagpapakita, 'di ba, ng kanyang pagkatakot, Hindi siya, alam mo yun, yung nakikipag-compromise, Kasi bakit ba sinasakop yung lugar, Gusto nilang kuhanin, 'di ba, kung ano yung meron doon sa nasasakupan nitong si Asa. At madalas kapag may kapayapaan kasi, 'di ba, sa isang lugar, nandyan din yung prosperity, nandyan yung prosperity ng buhay kapag merong peace, 'di ba, kapag merong kapayapaan, sapagkat wala namang kaguluhan, masagana yung buhay, at maganda yung kanilang sitwasyon, Pero dito makikita po natin, hindi siya alam mo yun, hindi siya sabi dito, hindi niya sinabi na madami yung ating mga kalaban, magsitakbuhan na lang tayo, Pero nakita natin yung courage, yung tapang ng leader po na ito, sapagkat binanggit sa atin na hinarap sila, 'di ba? Hinarap sila kahit gaano man kalaki, 'di ba, yung hukbo na maaring lumaban or sumakop, 'di ba, sa kanila. Itong si Asa, alam niya kasi kung sino yung kanyang kasama, Alam niya kung sino yung nagbigay sa kanya ng kaunlaran. Sabi dito, walang iba kundi si Yahweh, Na lagi nilang tinitignan doon, kahit yung kanilang pag-asa ay nasa kay Yahweh, At sabi dito, binigyan sila, 'di ba, ng katiwasayan. At ngayon, makikita natin na may problemang dumating. Papaano ba nila ito haharapin, At sabi dito, bago siya lumaban, nanalangin si Asa kay Yahweh na kanyang Diyos. Ang isang mabuting leader, mga kapatid, is seen on how he handles, 'di ba, yung problema.
He will always be seen doon po sa kanyang mga yung kanyang is seen by yung how he will give yung kanyang humbleness, 'di ba, sa Panginoon. Is seen by his knees, no, kung papaano niya papaano yung kanyang gagawin, 'di ba, sa buhay na ito, no? At nakita natin ng unang ginawa nitong si Asa in dealing with this kind of problem, a very big problem. Ang dami nilang kalaban malalakas yung mga dumating na pagsubok doon po sa kanila. Pero bago sabi dito, pinagdiinan sa atin ng verse 11 na bago pa siya lumaban. Hinarap sila, no? Pero bago niya harapin yung mga kalaban po na ito, nakita po natin itong si Asa, 'di ba, na lumuhod, at nanalangin, no? Nanalangin, sabi dito, si Asa. Kanino? Hindi sa mga Diyos-Diyosan, kundi nanalangin siya mismo, dito kay Yahweh. At sino si Yahweh? Ito ay yung kanyang Diyos, no? Alam niya kung kanino siya mananalangin, at yun ay si Yahweh, 'di ba, na kanyang Diyos. At ano yung kanyang sinabi? Sabi dito, wala kang katulad, o Yahweh. Paano niya nababanggit yun na walang katulad itong si Yahweh? Of course, from the previous, 'di ba, na mga kwento ng pakikipaglaban, doon sa mga kwento ng victory, na hindi lamang sa kapanahunan niya, pero maging doon sa kapanahunan, 'di ba, ni David, sa kapanahunan po ni Solomon, na siya'y sumusunod sa Panginoon, sa panahon nila Joshua, sa panahon nila Moses. Nakita niya yung kapangyarihan ng Panginoon, at maging doon mismo sa sarili po niyang testimony, no, nakita niya yung kadakilaan, 'di ba, ng Panginoon, no? Wala kang katulad. Hindi mo po pwedeng sabihin wala kang katulad kapag hindi mo kapag wala kang pagkukumparan, 'di ba, ng character or ng ginawa ng Diyos na ito. Kung kapag isa lang yung nakikita mo at wala siyang walang pwedeng i-compare, 'di ba, sa kanya, hindi mo siya po pwedeng sabihin wala siyang katulad, kasi nga wala kang po pwedeng i-compare, 'di ba, sa kanya. Pero itong si Yahweh, 'di ba, kahit i-compare mo siya sa kahit na sino mang mga Diyos-Diyosan, walang nagtagumpay, 'di ba, laban sa kanya. At kahit kanino mo pa siya itapat, kanino mo pa siya iharap, kanino mo pa siya ilaban, 'di ba, walang nagtagumpay na nais yung labanan itong Diyos, 'di ba, ng Israel, itong Diyos na pinaglilingkuran ngayon ni Asa, walang po pwedeng lumaban sa Diyos na ito, no? Kaya nakaka-amaze lang minsan yung tao na nilalabanan niya, 'di ba, yung makapangyarihan na Diyos, no? Pero walang mananalo. Wala lang talagang mananalo noon, ngayon, at maging sa mga hinaharap pa, 'di ba, na mga panahon na pwedeng makatalo sa totoong Diyos ng Israel, no? Wala kang katulad, sabi dito, o Yahweh, saan? Sa pagtulong maging sa malakas at mahina. Kaya tulungan ninyo kami, no? Ang isang mabuti and alam mo yon, yung isang leader na kinalulugdan ng Diyos, nakikita siya sa pamamagitan ng kanyang pananalangin, at nakikita niya, 'di ba, yung kanyang sarili na wala siyang po pwedeng ipagmalaki, 'di ba, sa Panginoon. Wala siyang po pwedeng po pwedeng gawin ng mas hihigit pa sa pwedeng gawin, 'di ba, ng Diyos. Yung dependency doon sa power, 'di ba, ng Lord, no? Yun po yung kanyang inaasahan. Hindi niya sinasabi, mga mas magagaling tayo sa mga na yan,
sa mga itim na yan, no? Mas magagaling tayong lumaban, ano, kaysa sa mga tao na yan na gusto tayong lusubin. Hindi siya nagtitiwala doon sa sarili po niyang kakayanan, no? Ang isang mabuting leader na kinalulugdan po ng Panginoon, hindi siya nagtitiwala doon sa kanyang kakayanan, kundi nagtitiwala siya doon sa kapangyarihan, di ba, ng Diyos niya, no, na si Yahweh, no. So sinabi niya dito, nakita natin yung kanyang pagtangi, you know, sa Diyos na ito, at yung paghingi niya, di ba, ng tulong. Hindi po masamang humingi ng tulong, di ba, mga kapatid? Lalong-lalo na kung ang hinihingan ng tulong ay yung Diyos, di ba, na makapangyarihan, ano, sa lahat. So si Asa, hindi siya nanangan doon sa kaya nilang gawin, kundi umasa siya doon sa tulong, di ba, namang gagaling dito kay Yahweh. Kasi siya po yung tumutulong, sabi dito, sa mga malakas at mahina. Kaya tulungan ninyo kami, O Yahweh, na aming Diyos. Tulungan nyo kami, Yahweh. Hindi sinabi ni Asa dito na Diyos ni Abraham, or Diyos ni Isaac, or Diyos ni David, kundi sabi niya, aming Diyos. Tulungan nyo kami, Yahweh, aming Diyos. No? So in-include niya yung kanyang sarili doon, na itong si Yahweh na ito, ang Diyos nila, di ba, ay si Yahweh na ito ang Diyos na kinikilala, di ba, nila Asa. No, sabi dito, sapagkat sa inyo lamang kami umaasa. Ang ganda ng kanyang very short yung kanyang prayer. Pero malaman masyado. Minsan ang dami-dami nating sinasabi, 'di ba, sa ating mga panalangin. Pero alam mo, very short, concise, 'di ba, yung prayer po niya, pero matindi yung nilalaman. Sa iyo lang kami umaasa. Wala nang iba, Lord. Hindi sa kakayanan namin, 'di ba? Hindi sa mga sundalong ito, hindi sa mga Diyos-diyosan, 'di ba? Hindi sa mga kalasag namin, pero sa iyo kami umaasa. Ang ganda ng ang ganda ng statement po na iyon, no? Kanino po tayo madalas umaasa, mga kapatid, sa buhay na ito, 'di ba? Are we putting yung ating 101%, 'di ba, na pagtitiwala sa Diyos na ito, no? Naalala ko lang nung 'di ba, nung Sabado, talagang nagsitakbuhan tayo, no? Hindi naman ibig sabihin nun na hindi na tayo umasa, 'di ba, sa Panginoon, no? Pero nandun yung ating pag-asa din, na kahit tumakbo po tayo, wala din naman tayong shelter, 'di ba? Hindi rin naman matibay yung ating yung pinuntahan po natin, no? Pero salamat sa Panginoon, no? Doon po sa kanyang pag-iingat, 'di ba, sa atin, no? Sabi dito, sa inyo lamang kami umaasa. He included yung kasi siya yung leader, 'di ba? Siya yung leader, no? At sabi dito, sa inyong pangalan nakaharap kami ngayon sa ganito karaming kaaway. Sa inyong pangalan, 'di ba? Sa inyong pangalan, Yahweh, kung matatalo kami, yun yung pinaka meaning, 'di ba, ng kanyang statement dito. Kung matatalo kami, Yahweh, 'di ba, sa labanang ito, pangalan niyo po yung dito, nadadrag dito, 'di ba? Sasabihin ng mga nakatalo sa amin na pinabayaan niyo kami, na hindi ninyo kami kayang ipagtanggol, no? Pero ang ganda ng kanyang statement, sa inyong pangalan, nakaharap kami ngayon sa ganito karaming kaaway, no? So maging sa buhay ng mga mananampalataya, mga kapatid, alam po ninyo yung napupulaan kapag tayo po ay hindi sumusunod, 'di ba, sa Panginoon. Yung pangalan ni Yahweh, kasi yun yung dala-dala
'di ba, ng kahit na sino mang lingkod niya. Kaya iniingatan ng isang mananampalataya, 'di ba, yung kanyang buhay, sapagkat kung siya po ay magkamali, 'di ba? Siya ay mas pipiliin niya, 'di ba, yung hindi sumunod sa Panginoon, laging nasisira, 'di ba, yung pangalan ni Yahweh. At kahit tayo ayaw nating masira, 'di ba, yung ating mga pangalan. Sino po sa atin yung gustong masira yung pangalan niya? 'Di ba? Wala, iniingatan natin 'yon. 'Di ba, na hindi tayo hindi masira yung pangalan natin, hindi masira yung dignidad natin, 'di ba? Yung pwede tayong pagkatiwalaan, 'di ba, sa lahat ng bagay, 'di ba, sa buhay natin, no? So ganun, no? Yung dignity, yung pangalan, importante lang talaga 'yun, 'di ba, na dapat ingatan ng kahit na sino man sa atin. Kaya doon sa mga marami yung ganun yung sinisira nila yung kanilang pangalan dahil doon sa kanilang dahil sa yung mga desire nila, 'di ba, sa buhay na ito, kung kani-kanino sila pumapatol, 'di ba, may mga ganon, kung kani-kanino sila nangungutang. Alam mo, kapag ganon yung ginagawa, 'di ba, ng isang tao, do you think na yung yung pangalan ng taong yun iti-treasure, 'di ba? Mag-iiba lang talaga yung paningin, 'di ba, ng kahit na sino man doon sa mga tao na hindi nag-iingat, 'di ba, sa kanilang mga pangalan, no? Importanteng ingatan, 'di ba, yung ating mga pangalan, kasi dala-dala din natin yung pangalan ng ating mga magulang, 'di ba, ng ating mga kapatid, lalong-lalo na yung pangalan, 'di ba, ng Diyos na ating pinaglilingkuran. So sabi dito, Yahweh, kayo ang aming Diyos. Inulit niya, kayo yung aming Diyos. Inulit niya ulit, 'di ba? Sapagkat sa inyo lamang kami umaasa, sa inyong pangalan nakaharap kami ngayon. Sabi diyan dito, kayo ang aming Diyos. Wala kaming ibang Diyos, Yahweh. Kayo yung aming Diyos. Kayo yung sa amin, may tumatawag, nakatulog si Lola Kayo yung aming Diyos, huwag ninyong hayaang matalo kayo ng tao. Ang ganda ng kanyang sinawa, hindi niya sinabing, huwag ninyong hayaang matalo kami. Kundi, huwag ninyong hayaang matalo kayo ng tao. Yung labanan na ito, Yahweh, diba, ay hindi sa amin. Yung labanan na ito ay inyo. Yung bansa na na sasakupin nila, yung gusto nilang sakupin, bansa ninyo ito Mga tao nyo yung mga nandito Kayo yung Diyos namin sa lugar na ito. Kaya kung matalo, sabi niya dito, huwag niyong hayaang matalo kayo ng tao. At alam naman natin na wala namang pwedeng tumalo, 'di ba, sa Panginoon, no? Pero sabi dito, sa tulong ni Yahweh, natalo ni Asa ang mga taga-Utopia. So, in-answer ng God, in-answer ni Yahweh, yung simpleng panalangin, 'di ba, ng tao po na ito, ng hari po na ito, no? Minsan kasi ang tao yung gumagawa, 'di ba, para maipanalo niya yung kanyang laban. Pero ano yung sikretong nakita po natin dito kung bakit tinugon ni Yahweh yung panalangin, 'di ba, nitong si Asa? Walang ibang weapon itong si Asa, 'di ba, sa mga kapanahunan na ito, maliban doon sa kanyang panalangin at pagtitiwala, 'di ba, sa Panginoon, no? Parang napaka-challenging yung statement na ito, yung lesson na ito, no? Lalo sa mga kinakaharap po natin sa mga kapanahunan po na ito. Pero it is a reminder na pwede po tayong magtiwala lang talaga, 'di ba, sa Panginoon, no? Tinugon, it is another testimony of God's power, 'di ba? Of God's faithfulness sa atin sa buhay po nitong si Asa, no? Sabi niya, natalo ni Asa. Ilan po yung tinalo niya?
1,000,000 yon. May 300 pa na karwahe yung mga kalasag, di ba? Yung ano bang tawag doon? Kung sa kapanahunan siguro na ito, may 300 silang fighter jets, di ba? Parang ang dami-dami nun, no? Ang dami nilang po pwedeng pwedeng bombahin or salantain, di ba? Or patayin. Pero wala pong imposible, di ba, sa Panginoon. Ang laban nitong si Asa, ang kahit na anumang laban na itiniwala talaga ng buong puso sa Panginoon sa pamamagitan po, 'di ba, ng panalangin ay magtatagumpay. Nakita natin 'yan dito po sa ating lesson. Ang tanong doon, in our battles, 'di ba, sa buhay na ito, how much time of prayer are we putting, 'di ba, sa bawat sitwasyon ng buhay natin. Minsan pag-pray mo ako, minsan ninasa natin yung mga panalangin na gagawin ng iba kaysa sa mismong sa atin. Hindi sinabi ni Asa, yung mga Levites diyan, sila yung manalangin, 'di ba? Ito yung trabaho ninyo. Kayo yung manalangin o yung mga marurunong manalangin. Hindi. Mismong si Asa, mga kapatid, siya mismo ay nanalangin. So of course, kapag nanalangin po yung hari, ano naman ngayon yung gagawin ng kanyang mga kasamahan, no? Maganda yung how the soldiers do before entering doon sa lugar na kanilang pupuntahan para sa kanilang pakikipaglaban. Maganda yun na lagi po nilang ginagawa, 'di ba, yung katulad ng mga sundalo na pumapasok, 'di ba, sa Gaza, pumapasok sa Lebanon. Nakikita natin na talagang bago sila pumasok doon sa battlefield, nananalangin po sila. At ang ganda ng gesture na kanilang ginagawa sa pananalangin, no? Merong naglilid sa kanila ng prayer. Sila naman hinahawakan nila yung ulo ng kasama nila, 'di ba? Yung ulo, yung balikat, 'di ba, ng kasama nila, sabay-sabay sila, 'di ba, na nananalangin. Merong post si Amir, no, doon sa pansinin po ninyo yun kahit sa mga YouTube, yung mga sundalo dito, kapag sila papasok sa mga labanan, lagi po silang nananalangin. Una sa lahat, no, hindi yun nawala, 'di ba, sa kanila, no? Hinahawakan nila yung ulo ng kanilang kasama, 'di ba, habang sila po ay nananalangin. So, ang isang mabuting leader na nagtiwala, 'di ba, sa Panginoon ay hindi po bibiguin, 'di ba, ng Diyos, kundi bibigyan siya, 'di ba, ng katagumpayan. Bibigyan siya ng matagumpay, 'di ba, na pakikipaglaban. At 'yun yung nakita natin dito po sa buhay ni Asa. Sa tulong ni Yahweh, hindi sa tulong ng kahit na sino man, sa tulong ni Yahweh, natalo ni Asa ng mga taga-Utopia at tumakas ang mga ito. Hindi siguro in-expect ng mga taga-Utopia na ganito yung mangyayari, 'di ba? Konti lang yung bilang compared sa kanila, at bago pa sila pupunta doon sa kanilang lulusubin, lugar nila Asa. Of course, they are trained talaga for battle, and they are trained for winning. They're trained for winning. Kaya nga sila naghanda ng napakarami po nilang mga kasundaluhan at napakarami din po nilang mga karwahe. Kasi ang gusto nila, manalo, 'di ba, sa labanan. No? Lamang yung napili po nila na nalusubin ay merong higit, 'di ba, na mas kapangyarihan, 'di ba, kaysa sa kanila, no? Kasi ang nilalabanan po nila, 'di ba, ay walang iba kundi ang Diyos ng Israel. Hinabol sila ni Asa at ang kanyang mga kawal hanggang Gerar. Sa tulong ni Yahweh, inuulit sa atin, sa tulong
ni Yahweh. Kaya yung pangalan ng Israel, 'di ba? Kinuha yun sa sa word na help, 'di ba? Or tulong ni Yahweh, no? 'Di ba yung word na Israel, si Yahweh yung tumutulong. Yun yung pinaka-meaning niya, 'di ba? Or kay Yahweh nanggagaling yung tulong, no? So napakaganda ng meaning, 'di ba, ng pangalan, 'di ba, ng bansa po na ito. Sa tulong ni Yahweh. Sabi dito, naubos ang kanilang mga kaaway at napakarami nilang nasamsam. So kung sa tulong ni Yahweh, siya yung nangunguna, 'di ba? Meron ding participation itong mga tao po na ito, no? Meron silang itong grupo, no, nila Asa at ng kanyang mga kawal. Hindi nila dinepende na lang, 'di ba, kay Yahweh yung pakikipaglaban. Pero inacknowledge po nila, 'di ba, na sa pamamagitan ng tulong po ni Yahweh, no, sa lahat ng kaparaanan nila sa pakikipagdigma, si Yahweh po, 'di ba, yung tumulong sa kanila, no? So sabi dito, napakarami nilang nasamsam, no? Napakarami nilang nasamsam. So sa mga kapanahunan kasi noon, 'di ba mga kapatid, kapag may mga ganitong mga battles, nagtatagal kasi yun, 'di ba? Kaya yung mga, kung sino man yung lumulusob or kung sino man yung lulusubin, marami silang mga dalang pagkain, 'di ba? Halos yung buong kusina nila siguro ay dala-dala nila, 'di ba? Yan yung mga figurative speech natin, na yung dala mo yung kusina mo, pero alam mo yun, yung lahat ng pangangailangan ng mga tao, kahit naman sa kapanahunan na ito, 'di ba, yung mga lumalaban sa Lebanon, or yung mga lumalaban sa Gaza, 'di ba? Meron silang bus na nandun yung kanilang nandun yung mga tubig na nila na pampaligo nila, 'di ba, yung mga ganon. Meron yung truck din, 'di ba, na nagdadala, 'di ba, ng kanilang pagkain, no? Meron din silang mga tulugan, lahat ng mga kailangan po nila ay naihahanda rin para sa kanila, no? So din sila, kasi nag-ask ako, no, paano sila naliligo, no? May liguan sila, no? Nagpapalit din sila, 'di ba, ng kanilang mga damit, no? Provide din ito, 'di ba, ng serbisyo, yung military service nila, no? So maganda 'yon, no? So maraming dala itong mga taga Utopia, 'di ba, na man yung mga dala-dala nila, mga pagkain siguro, mga kagamitan, or mga kayamanan na rin na maituturing sa kapanahunan nila, dahil talo sila, nasamsam, maraming nasamsam itong sina Asa. At anong ginawa nila? 14, winasak nila ang lahat ng lungsod sa palibot ng Gerar, sapagkat pinagharian ng takot kay Yahweh ang mga mamamayan doon. Pinasok nila ang lahat ng lungsod at napakaraming nasamsam doon. Sinalakay din nila ang mga kampo ng mga pastol ng kawan at bumalik sila sa Jerusalem na dala ang napakaraming tupa at kamelyo. Kalain mo yun, di ba? Dala-dala nila yung mga, kasi yun naman yung kayamanan, di ba, sa kapanahunan po na iyon, no? Mga sinamsam, no? So sa kapanahunin nila ay medyo kakaiba na sa kapanahunan na ito yung pamamaraan, di ba, ng pakikipagdigma. Sa kapanahunan nila ay mga sibat, di ba, mga espada, di ba, yung kanina. Parang mas maganda yata yung ganun, di ba, na labanan, no, kaysa sa ngayon, no? Talagang sa ngayon napaka high-tech na ng high-tech na talaga ng
labanan, di ba, na nangyayari, no? Mga drones, alam mo yan, yung mga ballistic na missile na nag-aanuhan, no? Lumilipad dyan sa kalawakan. Meron din yung mga rockets na sunod-sunod na yung yung pagpapadala nila, 'di ba? High-tech na talaga yung mundo natin, 'di ba, sa kapanahunan po na ito. At yung mass destruction ay napaka dali na lang, 'di ba, sa kapanahunan na ito. Mga push button na lang, no? Isang push mo lang sa isang button, 'di ba, ay pwede nang lumubog, 'di ba, yung isang lugar, no? Sa mga nuclear na facilities, 'di ba? Isang push lang ay marami nang pwedeng mamatay, no? Grabe lang yung yung invention ng tao sa destruction din ng tao, 'di ba? At ng kanyang mundong kinagagalawan, no? Grabe lang talaga yung yung security na iniisip ng tao, na kapag may nuclear ka, kapag marami kang mga rockets, 'di ba? Ay pwede kang manalo, 'di ba, sa anumang klase ng pakikipaglaban. So probably kahit si Nasrallah siguro, sa mga kapanahunan na nabuhay siya, maaring ito rin yung kanyang iniisip, no, na kapag marami tayong mga weapons, no, magagawa nating gapihin yung Israel, no? Kaya wala silang ibang ginawa kung hindi mag-acquire ng napakaraming mga weapons, 'di ba? Nagdig ng napakaraming mga tunnels, 'di ba, para sa destruction, 'di ba, ng Israel. Pero salamat sa Panginoon sapagkat hindi po niya 'yon ipinahintulot, no? Salamat sa mga tao na walang tigil, 'di ba, na nananalangin sa bansa po na ito, 'di ba, against sa lahat, no, ng forces, 'di ba, ng evil, no? At hindi pa tapos yung laban, at hindi ito matatapos, 'di ba, hanggang sa muling pagbabalik, 'di ba, ng ating Panginoong Jesus, no? Minsan sinasabi natin, sana mag-stop na yung war. Mga kapatid, hindi naman matatapos, 'di ba, yung war. So maaring magkaroon man ng kapahingahan siguro ng mga ilang taon or ilang buwan, pero magkakaroon pa rin, 'di ba, ng mga digmaan. At merong digmaan na malaki na mangyayari mismo, 'di ba, sa lugar na ito, yung battle ng Armageddon, no, as stated sa atin, 'di ba, ng scripture, no? Nandito pa kaya tayo, no, mga buhay pa kaya tayo, hindi natin alam, 'di ba, kung kailan ito mangyayari. But one thing is for sure, na alam po natin na ang katagumpayan ay manggagaling po sa Panginoon, no? Darating ang panahon na makikita po natin na matalo man ang Israel, pero that is the beginning, 'di ba, na kung saan makikita ng lahat ng tao, makikita ng lahat ng nilalang, 'di ba, sa mundo po na ito, yung pagdating, 'di ba, ng hindi na Mesaya, kundi pagdating ng kasi sa muling pagbabalik, 'di ba, ng Panginoong Jesus, hindi na siya savior, 'di ba, kundi isa na siyang judge. He will judge, he will give judgment, 'di ba, sa lahat ng mga ginawa, 'di ba, ng tao, no? So it is a privilege for us na malaman, 'di ba, yung mga ganitong mga bagay, 'di ba, sapagkat ang pinaghahandaan po natin sa mga kapanahunan po na ito ay hindi yung maligtas tayo, kasi tapos na yung redemption, 'di ba, na ginawa ng Panginoong Jesus.
Tapos na yung salvation, no? Hindi na siya darating as Messiah. Hindi na siya darating as tagapagligtas. 'Di ba? Kundi darating siya as a judge. No? I-judge na niya kung ano yung mga ginawa, 'di ba, ng bawat isa po sa atin. Nawa masumpungan po tayo, 'di ba, ng Lord pagdating po ng panahon na 'yon, na wala tayong ibang ginawa kundi yung gumawa tayo ng mabuti at naging kalugod-lugod, 'di ba, sa paningin niya. At ang laging pag-asa po natin, hindi tayo umasa sa iba, kundi umasa tayo, 'di ba, sa Diyos na ito na nagbigay sa atin, 'di ba, ng kaligtasan. So yun po mga kapatid, at erev po sa bawat isa. Yun po yung ating lesson. Erev po.